May bagong karakter na nagpakita ngayong Elbaf arc. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1128 kila Sanji at Nami. Ipinakita nga yung pagtakas nila sa kastilyong pinaglalagyan nila na nakita natin in last chapter. Tumalon nga pababa itong si Sanji habang hawak itong si Nami. Sa sumunod na panel naman napunta yung scene kila Luffy. Dito in-explain nga ni Zoro na nung time daw ng pagising niya nasa kabilang bayan siya. Kung saan nakita daw niya si Luffy na pinabagsak ang isang higanting rabbit. Si Luffy naman medyo disappointed kay Usopp. Nabanggit nga niya na kayang-kaya daw sanang talunin ni Usopp yung malaking pusa na kinalaban nila. Sagot naman ni Usopp na pagkagising daw niya bumungad na sa kanya yung higanting pusa. Kaya naman bigla nga daw siyang nagpanik at wala nang magawa. At dito bigla na ngang nagbigay ng assumption si Usopp sa kung nasaan sila ngayon. Base nga daw sa suot o pananamit nila mukhang nasa Elbaf na daw sila. Pero yung size nga daw ng suot nila mukhang hindi tugma sa lokasyon ng Elbaf. Since wala daw silang damit na magkakasya sa kanila. Nung marinig nga ito ni Nami napaisip siya at sinabing what if nasa Elbaf daw talaga sila ngayon at naging giant lang. Hanggang sa nabaling nga bigla yung atensyon ni Nami sa isang Lego block. Imposible nga daw na puno itong Lego na hinahawakan niya. At dito napagpasya na nga nila na pumunta sa kalapit na bayan para magtanong sa mga tao kung nasaan na daw ba talaga sila ngayon. Which is nag-agree nga itong si Luffy. Si Sanji naman nag-comment na mukhang wala nga daw yung iba nilang kasamahan sa lugar na to. Nagtataka namang tinanong ni Usopp kung paano daw to nalaman ni Sanji. Ang sinabi nga lang ni Sanji dahil daw sa hindi niya ma-detect yung presensya ni Robin sa radar niya. Pagbanggit nga nito ni Sanji bigla siyang suminghot. Kaya naman napatanong nga si Nami kung aso daw ba itong si Sanji. Hanggang sa naglakad na nga sila ng tuluyan. Sa sumunod na panel naman sa kalagitnaan ng paglalakad nila bigla silang may nakasalubong na isang tao na may tato at nakasakay sa isang grasshopper. Tinanong nga nila itong mama kung sino daw ba siya at kung nasaan na daw ba talaga sila ngayon. Bali hindi nga sinagot ng mama ni isa sa tanong nila Luffy. Ang sinabi nga lang niya nagmamadali siya. Pero bago nga umalis nabanggit netong mama na lahat daw ng nakikita nila pagmamay-ari ng Sun God. Siya nga daw servant ni Lord Iskat, which is ito nga daw yung nagro-rule sa Big Stein Castle. Nung marinig nga yon nila Usopp napatanong siya kung may tao daw ba sa castle na pinuntahan nila. Since nabanggit nga netong mama na may nagro-rule dito. Bali ang sinagot nga lang netong mama pusa daw yung tinutukoy niya. Pwede nga rin daw tawagin nila Luffy itong lugar kung nasaan sila ngayon bilang Land of Gods. Dagdag pa nga netong mamang biker na kailangan niya na daw umalis. Since baka gutom na nga daw yung Needle God, which is ito nga yung Hedgehog. Na-delay nga lang daw siya ngayon since inasikaso pa daw niya yung namatay na giant rabbit. Bali habang nagsasalita nga itong mama kinakabahan itong sila Nami. Bakit? Dahil itong mga tinutukoy nga ng mama na pusa, hedgehog at rabbit lahat nga ng ito pinatay nila Luffy. Anyway, bago nga umalis may huling paalala pa itong mamang biker kila Luffy na wag daw silang pupunta sa kabilang side ng kastilyo since doon daw matatagpuan yung temple ng Sun God kung saan ginagwardyahan nga daw ito. In fact wala pa nga daw nakakabalik ng buhay sa lahat ng pumupunta sa kabilang side ng kastilyo. Nung marinig nga yon ni Nami bigla siyang kinabahan. Samantalang si Luffy naman ipinakitang na-excite at agad tumakbo sa tinutukoy ng mama na kabilang side ng kastilyo. Si Usopp at Nami nga nagpasalamat sa mama dahil sa pagbibigay sa kanila ng impormasyon. At gaya nga kay Luffy ipinakitang excited itong si Zoro nung malaman niyang may kakalabanin sila. So napansin nga ito ni Sanji. Kaya naman binlame nga niya itong si Zoro sa naging reaksyon kanina ni Luffy. Sa sumunod na panel naman patuloy pa nga rin sa pagtakbo itong si Luffy. Excited nga siya sa adventure na pupuntahan nila. Hanggang sa nakakita nga sila ng kastilyo sa malapit. Napansin nga nila na similar itong kastilyo na to sa una nila
kanilang pinasukang kastilyo kanina. At dito bigla ngang may napansin si Luffy na papalapit sa kanya. Yung suot nga daw neto very similar sa kanya. At habang papalapit nga nagulat si Luffy nang bigla siyang mabunggo sa isang salamin. Nung makita nga ito nila Zoro gulat na gulat rin sila. Sa lakas nga ng pagbunggo ni Luffy ipinakita na nag-crack itong buong salamin mula sa ibaba pa itaas. At napansin nga ito ng mga tao sa lugar na to. Natatakot nga sila dahil kanina pa daw may nangyayaring kakaiba sa lugar nila. Hanggang sa ni-reveal na nga na nasa loob pala sila ng similar sa toy box. Nung makita nga ni Nami yung labas na itong toy box nabanggit niya na itong design ng kwarto kung nasaan sila nagfi-fit sa isang giant. Si Zoro naman napasabi na panigurado daw na wala sila sa barko ng mga kasamahan nilang giants. At dito biglang ang na-realize ni Sanji na kung nasa kwarto daw sila ngayon ng isang giant mukhang nasa kulungan daw sila ng hayop. Hanggang sa biglang ang may narinig na boses itong sila Luffy sa bandang makina ng kwarto sa labas. Humihingi nga ng tulong itong sumisigaw. At sa sumunod na panel nga ni-reveal na itong nanghihingi ng tulong si Chopper pala. Bali nasa gitna nga nila Luffy itong si Chopper. Sinira nga nila yung fence na pinagkukulungan nila. Dito nga umiiyak itong si Chopper dahil akala daw niya mamamatay na siya. Napansin naman ni Usopp na yung giant na nagkulong sa kanila gumagawa ng mga damit na magfi-fit sa kanila. Mukhang ginagawa nga daw silang manika ng sun god na to o ng giant na to. Hanggang sa napansin nga ni Sanji na yung lokasyon nila kanina kakaiba yung salamin. Sa labas nga daw kitang kita yung mga nasa loob. Si Zoro naman galit na na-realize na kung giant daw ang may kagagawa netong lugar na pinaglalagyan nila bakit hinahagis lang daw yung mga tao at hayop sa loob neto para pag-obserbahan lang. Bali nagkaroon naman ng question itong si Usopp kung talaga bang nasa Elbaf na sila. Nabanggit nga ni Nami na hindi pa daw sila sigurado. Pero ang sigurado nga lang daw kagagawa ng giant ang lahat ng ito. At dito bigla na ngang nag-aya si Chopper na umalis na sa lugar na to bago pa daw bumalik yung mga giants. Sinuggest naman ni Usopp na iwasan daw nila yung conflict sa mga giant. Pero bago pa nga warningan ni Usopp si Luffy ipinakitang bigla nang umatake kaagad itong si Luffy. Inatake nga niya itong higanting ahas na tutuklawin na sila. So hindi lang pala ahas ang may balak umatake sa kanila dahil ipinakita rin sa sumunod na panel itong mga daga at uwak na handa na silang atakihin. Na-realize nga nila na yung soldier na binanggit kanina nung nakasalubong nila itong mga hayop pala na to yung tinutukoy niya. Sa sumunod na panel naman may ipinakita ngang misteryosong karakter. Kapansin-pansin nga na isa siyang giant. Naglalakad nga siya papunta sa kwarto kung nasaan itong grupo nila Luffy. At pagbukas nga ng pinto na itong giant na to laking gulat niya na may away na nangyayari. Ipinakita nga si Luffy na naka Gear 5 na at inaatake itong mga hayop na umaatake rin sa kanila. Nung mapansin naman ni Usopp yung pagdating na itong giant agad nga niyang winarningan si Luffy na tumakbo na sila since nandito na nga daw yung Sun God. Kaya naman dali-dali ngang inatake ni Luffy ng Gomu-Gomu pistol itong higanting ahas. Nagresulta nga ito sa pagbagsak na itong ahas na to. At bago pa nga tumakbo itong sila Luffy biglang dumating itong higanting pusa na tinalo nila in last chapter. Dahil nga sa nakakaintindi ng salita ng hayop itong si Chopper mukhang tutulong nga itong pusa na to sa pagtakas nila. Kaya naman sinakay nga neto sila Luffy. At bago pa nga sila umalis may ipinakita si Nami. Mapa nga daw ito or blueprint ng buong Legoland. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang galit na galit itong Sun God. Itong pusa naman tumakbo pabalik o papasok ulit sa Legoland. Inexplain nga ni Luffy na kung tatakbo lang daw sila ng derecho mapupuntahan daw nila yung kabilang salamin. Meaning kung masira daw nila yung salamin sa kabilang parte ng Legoland makakaalis na daw sila sa lugar na to. Bali mukhang hindi nga magiging madali itong gagawin nila since itong Sun God nga nagbitaw ng salita na hindi daw niya hahayaang patakasin itong sila Luffy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1128. Bali yung analysis nga para sa chapter na to i-upload na lang natin sa susunod na video natin since mahaba-haba nga ito dahil marami nga tayong pag-uusapan. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng
manga na chapter 1128 at sana natripan nyo. So yun lang, peace!